Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang ho tayo ng reaction, mga kabida, dito ho sa post po ng isang dati hong Amazona, Ibig sabihin po, isang babaeng rebelde, miyembro po ng New People's Army po dati, mga kabida. Nananawagan po siya ngayon sa Commission on Election na i-disqualify na po ito hong Kabataan Party List, mga kabida, Ano po yung ground? Ano po yung rason? Dahil ho sa nangyaring encuentro po, mga kabida, doon po sa Mindoro, okay, sa pagitan po ng New People's Army at ito hong makasundaluhan po natin, Ang masaklap lang po dito, mga kabida, meron hong namatay. Okay, isang estudyante, mga kabida. At in fact, isang miyembro daw ng Kabataan Party List. Okay? Yun yung claim po, mga kabida, ng ina mismo ng biktima. In fact, sa isang video na nag-circulate po ngayon sa social media, mga kabida, galit na galit po ito hong ina ng biktima, Okay? Na last December 24 pa yung last na meeting po nila, Yung kanilang pagkikita po, mga kabida. Pero since then, wala na hong balita ito pong kanyang ina at napag-alaman na lamang, mga kabida, nung nakita po yung bangkay doon ho sa site po ng encuentro sa may Mindoro, isa po itong estudyante, yung kanyang anak, mga kabida, ang natagpuan po doon. Okay? Hindi ho inaasahan po ng ina mismo ng biktima na yun yung mangyayari po sa kanya, Mga kabida, wala ho kasi silang malay, patungkol ho sa pinasukan po na organisasyon nitong kanilang anak po, mga kabida. Kaya napakasaklap at ang sakit po ng kanyang nararamdaman, itong pagpasok ko ng bagong taon. Kasi po, hindi na po sila kumpleto, mga kabida, po. Kaya ito na lang po yung galit po, ng isang dating Amazona. Okay? In the person of Miss Arian Jane Ramos, aka Kamarikit. Okay? Ito hong kanya hong post po, Comelec, may member ng Kabataan Party List na napatay sa enkwentro kasama ang NPA. Hindi ito chismis. Ito ay material fact. Kung may patunay na ugnayan sa NPA, disqualification is not optional. It's mandatory po, So, yun yung post po niya, mga kabida, Gusto ho niyang pa-disqualify po, sa Commission on Elections, ito hong Kabataan Party List, po. Dahil, yun nga, may mga bali-balita kasi, mga kabida, na nagre-recruit daw ito hong Kabataan Party List ng mga estudyante. And mostly, mga estudyante po itong kanila hong nire-recruit para sumali daw, sa New People's Army po, mga kabida, Kaya nga ito hong si Congresswoman Reneco, subject ito ho ngayon, sa galit mula mismo sa ina ng biktima, mga kabida, Okay, actually matagal na po tayong nakarinig, itong Kabataan Party List na involved daw, mga kabida, sa recruitment diyan ho sa mga school campuses, mga kabida, Hindi ko po alam, kung totoo man po ito, may guts talaga ito hong party list group na ito, mga kabida. Okay? Mantakin nyo, makaka-recruit ho sila ng mga estudyante, Lalong-lalo na po dyan sa mga kilalang mga universidad po. Okay? Marami ho silang nare-recruit na sumali ho sa kanilang grupo po, mga kabida. Although hindi po natin sinasabi na ito hong mga nire-recruit po nila ay gagawin po nilang mga armado, Okay? Para sumapi po sa New People's Army. Pero yun yung bali-balita kasi, mga kabida. Okay? Marami na hong nag-akusa ho dito sa Kabataan Party List, pero pilit pa rin nilang itinatanggi, na hindi po totoo yun. Yung mga akusasyon laban sa kanila, mga kabida, po. Yung kabataan po ay kabilang ho yan sa Makabayan Block. Marami yan sila dyan, mga kabida, mga tinaguriang progressive groups yan sila,
Bayan Muna, Gabriela, Kabataan Party List, of course, no? ACT Teachers Party List. Okay? Yan yung mga grupo po, no, ng mga party list groups, mga kabida, sa ilalim po ng umbrella po ng Makabayan Bloc. Sila yung mga grupo po, mga kabida, na tinatag po, mga kabida, no, ng mga ultra-rightist, okay, na konektado ho sa komunista at saka New People's Army daw, ano, mga kabida. Okay? Actually, meron pong paraan po, no, ang gobyerno para matukoy po, mga kabida, kung talaga bang involved itong mga grupong ito, katulad lang po ng Kabataan Party List po, mga kabida, no, na siyang nagre-recruit daw. Okay? Kasi malinaw naman po na kung totoong involved ito sa New People's Army, and since New People's Army is kalaban po ng Estado, okay, sila po yung tinaguri ang terorista, mga kabida, no? Eh natural, damay itong Kabataan Party List kung totoo man po yun, ano, mga kabida. Okay? Pero hinayaan lang po ng gobyerno. In fact, binigyan po ng pagkakataon po, mga kabida, itong mga grupong ito, Bayan Muna, ACT Teachers Party List, Kabataan Party List, Gabriela, no, na sumapi po dito ho sa party list system, eh. 'Di ba? Ilang terms na ba itong mga grupong ito, ano, na naglingkod bilang mga representante po, ano, sa kanilang mga sektor, ano po, mga kabida. 'Di ba? Oh, in fact, meron ngang aligasyon po na ang pera po ng taong bayan diyan po sa Kongreso ginagamit daw nitong mga grupong ito para ho sa advancement po ng kanilang anong tawag po dito? Goal, ano? Ito hong pagsuporta, mga kabida, sa underground movement, ano po, no? Ito hong New People's Army. Alright? Pero puro lang po tayo salita. Wala hong facts na lumabas. Yung konkreto talaga, no, na sila yung konektado ho sa New People's Army, mga kabida, ano po. Di ba? Oh, dapat meron pong konkretong resulta po ng investigasyon. Kung totoo man po, mga kabida, na nagsasagawa po ng investigasyon po ang gobyerno. Kasi hindi kasi maganda na mag-akusa na po tayo na wala hong facts, wala hong konkretong resulta po ng investigasyon po kung totoo man po. Alam naman po natin, tagal na po, ano, itong issue po ng involvement po ng progressive groups, mga kabida, sa kabilang grupo, ano, sa New People's Army. Bakit hindi ho ma-establish na sila po ay konektado po, mga kabida, no? Kasi kung totoong konektado po sila, dapat pinaghuhuli na po itong mga miyembro ng mga grupong ito, ano? Kasi meron po tayong Anti-Terrorism Act, di ba? At doon ho sa Anti-Terrorism Act po, mga kabida, ang sino man pong sumuporta, nakipag-alyansa doon ho sa mga terorista ay makukonsiderang terorista din. Di ba? And since New People's Army, itong NPA po ay kinukonsidera, in fact, dineklara po, mga kabida, ng US government bilang terorista po, ano, mga kabida. Sapat na po yung basihan, ano, kung ma-establish na itong Kabataan Party List, Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers Party List, at iba pang mga progressive groups, konektado dito ho sa NPA, sa mga rebelding grupo, ano, pwede na hong maging basihan po yung Anti-Terrorism Act po natin, ano, mga kabida. Bakit hindi ho ma-establish? Kasi hindi ho kayang i-link. Ganun po ba yun? Diba? Mismo na yung mga pamilya po ng mga biktima ng kanilang ni-recruit na nagsasabi po, ano, mga kabida, pero yun yung hindi ko maintindihan, eh. Diba? Yun lang hindi ko maintindihan. Ang tagal na po ng isog ito, linking these groups to the New People's Army, pero wala ho tayong konkretong sagot doon ho sa question kung sila ba ay konektado ba, kabilang ba sa mga grupong yun. Mga kabida, no? Kagaya ng sinabi ko po, binigyan pa natin sila ng chance po para sumali ho sa pang-demokrasyang aktibidad po.
Kagaya ho ng party-less system po natin, mga kabida, no? Oh, di ba? Mahirap bang i-establish yung kanilang connection sa kabilang grupo, ano, mga kabida? Para at least matuldukan po itong issue na ito, no? Para maiwasan po yung recruitment, kung meron man pong recruitment na nangyari po. Kasi unfair naman po, unang-una sa Kabataan Party List, na inaakusahan po na nagre-recruit para maging sundalo po ng New People's Army po, mga kabida, no? Na wala naman pong basihan. Okay? Puro lang po haka-haka po, mga kabida. Kaya nga, ang tagal na pong isyong ito, pero bakit parang wala hong konkretong resulta po, ano? Parang hindi ho na-establish po, mga kabida, na konektado itong mga grupong ito. Puro lang po tagging, di ba? Oh. Yun lang po yung paraan para matigil po ito, ano, mga kabida. Para wala na pong recruitment po, okay? Pag na-establish na sila po ay konektado sa New People's Army, okay. Pagdadamputin niyang mga tao na yan. Kasi gaya ng sinabi ko po, under doon ho sa Anti-Terrorism Act po, mga kabida, no? Kung sino man po yung nakipag-alyansa, tumulong doon ho sa mga terorista, makukonsidera din ito na terorista. Okay? So, yun lang po, mga kabida, no? Ito hong panawagan po ni Miss Arian Jane Ramos, aka Kamarikit. Actually, valid po ito, ano, mga kabida. Depende na po yan sa Commission on Election kung paano ho nila i-prove sa pamamagitan ho ng kanilang investigasyon na ito hong Kabataan Party List po, mga kabida, ay talagang konektado ho sa New People's Army. At depende na po yan sa kanilang desisyon kung i-disqualify ba nila ito o hindi, mga kabida. Para sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.